Hi guys! Welcome back again to the vlog. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinapack ko na mga gamit ng ni Shane for our travel. So the first one, meron ko ditong bottle. So ito guys, in case of emergency, pero si Shane ay breastfeeding. Nagbaon pa din ako ng bottle. So in case na kailangan kong magpahinga ng konti, ipabattle ko na lang muna siya. Meron ako ditong pump. So, bago pala ako guys nag-set up ng etong mga to, nag-search muna ako kung gaano kadami ang pwedeng madala ng mga gamit for baby. At based on sa na-search ko, wala naman silang restriction pagdating sa mga gamit ng bata. So, nagdala na ako ng mas madami. At saka yung kaya din namin kasi nga 2 months din kami mawawala. Meron ako ditong book for him. Ito ay pang libangan niya in the plane in case. Kasi madami itong mga different kinds of pictures. So, bilang 5 months old, napansin ko sa kanya na okay siya kapag nag-change ako ng mga pages sa books, na-attract siya. Then, ito guys. Yan. Bumili ako ng maliit nito. Nilipat ko lang yung mga lotion niya, moisturizer. Dito ko na nilagay lahat para maliit na lagayan lang. Kasi kahit na wala silang restriction sa mga gamit ng baby, pagdating sa liquid, kailangan pa rin i-follow yung 100 ml lang. At syempre, marami tayo dito ang dalang diapers. So, para di tayo maubusan. At ito yung mga extra clothes niya. Pag in case na nadumihan siya or dumuay siya sa plane or may mga incident na hindi natin inaasahan kasi syempre nadala tayong baby. So madami yan. Siguro mga 4 sets ng extra clothes. Meron din ako ditong dalang mga toy. So ito naman yung mga pang-entertainment niya. So kapag na-board siya, so pwede kong ibigay sa kanya ito. So may mga paborito siya ditong mga toy. Entertainment for the baby. Dinala ko na din. So, ganito kadami yung toy niya na dinala ko. And, meron tayo ditong dalang baby wipe. So, si baby, at least, meron tayong wipe sa tayo mahirapan. At syempre, meron ako ditong pacifier replacement in case na. At saka maganda to guys kapag landing tsaka take off. So, at least, kahit pa paano gumagalaw yung jaw ng baby para hindi sila makalong nasasaktan sa landing tsaka sa take off ng plane. Meron tayo ditong mga pang-emergency kit. So, in case of emergency, meron tayong available for baby. Meron din tayo itong nasal aspirator kit. So, syempre guys, expect na natin yung unexpected. In case na sipunin si baby or ubuhin, at least meron tayo nito kasi hindi tayo inaalad ng doktor na mag-purchase ng medicine dito, except na lang talaga kapag hindi na kaya ng bata. So, dagdagan na ako nito. Meron akong wipes niya. Meron tayong lampin. Meron ako ng paborito blanket. Itong dalang alcohol. 100 ml lang yung allowed, kaya inilipat ko sa maliit na lagayan. Travel size ng sodo cream for the rashes. In case of emergency, meron tayo ditong Tylenol. So, ready tayo dyan. Lagi itong vitamin D ni baby. So now guys, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko siya ipapack. Actually, hindi ako gumamit ng baby bag. Ang ginamit natin ay itong duffel bag. So, yung baby bag masyadong maliit para sa kanya, para sa lahat ng gamit na ito. Bag, at thank you to Ate Cherry. Mas okay to guys, mas convenient para sa akin. Nandito lahat ng gamit ni baby. Para mas madali ko siyang makita, mahanap yung mga gamit niya. Nilagay ko siya sa mga ziplock bag. So, nakasegregate lahat. So, unahin natin, nandito yung jacket at saka yung kumot ni Shane. So, ilalagay na natin siya ngayon sa bag. Yung mga damit ni Shane. The diapers. Lagay ko na yung mga vitamins. Mga alcohol. Other things here. Yung wipes. Yung toy ni Shane. Yung mga cream. Meron akong extra mga bag dito. Tsaka nagdala ako ng plastic. Nilagay ko sa loob para sa mga gamit na diaper ni Shane. Para hindi naman nangabay sa plane. Okay, lagay na rin natin yung bukso.
Tsaka yung mga medicine kit. Okay. At yung ating pants. Yung mga milk bottle, guys. Dito ko siya ilalagay sa gilid. And for emergency lang naman to. Hindi talaga ito yung naka-breastfeed kasi siya sa akin. The last part is yung pacifier. So, ito ang mga pinakong mga damit good for 2 months para sa baby namin. Mayroong mga t-shirt, sando, pangtulog, meron ding mga pajamas, mga damit na presko at masarap pa rin kapag natutulog si baby. Meron din ako mga dalang essentials, mga lotions para sa balat ni baby, baby oil at mga pangligo tulad ng baby soap at shampoo. Importante ito lalo na kapag nasa ibang lugar. Para masiguradong hiyang pa rin ang gamit sa kanya. Nagpack din ako ng mga iba't iba pang essential tulad ng wipes, lampin at extra towels. Mas okay nang handa kaysa maghanap pa sa oras na kailangan na. Kung ano yung mali at tama naming nagawa doon sa mga damit na dinala namin for Ashane. So sa lahat ng mga pinak ko guys na nakita nyo kanina doon sa duffel bag, nahirapan kaming ilabas yung mga yon pa isa-isa during flight. Kasi sa flight namin, lalo na ngayon, punuan talaga siya. Sobrang busy ng plane, sobrang busy ng mga airport, ang daming mga passengers, at ang dami rin kasi rin namin talagang dala. Mahirap talagang bumiyahe kapag infant yung dala mong baby. Hindi na rin kami nagdala ng stroller. Ang dala lang namin all throughout sa biyahe ay yung baby carrier, which is yung talaga yung nakatulong sa amin ng madami. So, iniisip ko pa kasi, kung magdadala kami ng stroller, talagang mahihirapan na si Aki. Kasi, dalawa lang kami, tas nasa akin si baby, tas ang dala ni Aki ay lahat ng gamit ni Ashane. So, pagdating dun sa mga pinak ko, doon sa duffel bag, kumuha lang kami ng mga pailan-ilang diaper at saka isang damit na pwedeng pangpalit kay Ashane sa plane. Kasi guys, hirap gumalaw, hirap magpalit, hirap umalis sa pwesto mo kapag nakaupo ka na sa plane. So, ang kagandahan lang kasi sa haba ng binyahe namin, si Ashane, hindi siya talaga nag-iiyak, hindi siya nagtatantrum, sobra niyang bait. Meron kaming isang flight from Calgary to Japan, 10 hours straight yon. Si Ashane, hindi talaga siya umiyak. So, I tried my best para hindi siya mag-tantrum sa loob ng plane. Kasi nga naiisip ko din, first time niyang bumiyahe, tapos 5 months pa lang siya. So, nakatulong yung mga dala namin na toys. May mga cup, nanghingi ako ng cup sa mga flight attendant pag umiikot na sila at nagbibigay na ng food. Dahil isa sa mga paborito niyang laruan kapag nagsawa na siya doon sa mga toy na dala ko, yung empty cup, hinahawakan niya lang yun, tapos kunyaring umiinom siya. Yun, nakakatulong din sa kanya yun. Yung books, hindi ko na nailabas kasi sobrang sikip talaga ng upuan namin. Para sa akin, ang feedback ko doon, hindi siya ganun ka-effective. Pwera na lang kung naka-business class kayo. Pero kasi economy class lang kami, so sobrang sikip talaga ng lugar namin. Under WestJet din pala yung airlines namin. Ano pa yung mga nakatulong? Sa lahat ng nilagay ko doon, yung mga lampin, yung mga wipes, hindi, yung cloth wipes isa-isa lang yung mga nalabas ko. Medyo nagdala ko doon ng tatlo-tatlong extra para lang meron akong magamit. Tapos, yung mga pajamas, kasi hindi ako nakapagsuot ng pangtulog ni Ashane, hindi namin siya masyadong napalitan ng damit na pangtulog sa plane. Kasi walang kalamig-lamig yung plane, guys. Kapag under kayo ng economy, tapos hindi kayo ang namili ng seat nyo, normally ang mga may dalang bata, laging bandang dulo ng plane, pinapaupo. So, bandang dulo kami, at sobrang init. Halos, ang tagal na oras na nagpapaypay si Aki para mapaypayan lang kami, mabigyan kami ng konting lamig ni Ashane kasi ang init-init talaga. Tapos, kapag nag-washroom naman kami, doon banda sa gitna, ang lamig naman sa kanila. Kasi may nakikita ko yung iba nagkukumot nagagamit nila yung mismong blanket na binigay ng plane. So, yung sa amin hindi, sobrang init. Ano pa yung mga hindi namin nagamit doon? Naglabas lang kami ng diaper 3 doon sa 10 hours na namin, straight flight. Yung wipes, nilagay ko lang sa backpack ni Aki, since may backpack siya. At meron lang akong shoulder bag, kasi yung kay Ashane, ay yun na yung kanyang duffel bag, doon ko nilagay lahat. Kagandahan lang noon, hindi ko man nagamit lahat sa plane, na maximize naman namin. Kasi pagdating sa gamit ng mga bata, hindi na sila magque-question. Tsaka guys, ang natutunan lang namin sa long flight na yon is yung mga
liquid. So, kailangan talaga kahit mga lotions ng baby, mga oil, alcohol, hindi talaga siya pwedeng above 100 ml. So, since napakadami kung sineparate na mga 100 ml na liquids, nagtagal pa kami sa security kasi chinek pa lahat isa-isa. So, hindi namin masyadong, para sa akin, hindi useful masyado yung duffel bag. Pero at the end of the flight, dahil hindi na kasya ilagay lahat, kasi mga essentials, yun eh. So, pwede ko pa din talaga siyang magamit dahil 2 months vacation. So, nagamit ko pa din lahat yun for our, yung mga araw na nagstay kami sa Pilipinas. Tapos, doon ako nag-proceed ng ibang mga gamit like diapers. Doon sa mga pinaglalagay ko sa bagahe. So, at least kahit papano, nadala ko sila. Hindi ako nag-consume ng space sa luggage. So, kung gusto niyong gawin yon, pwede rin naman, pero make sure lang na kapag economy kayo at holiday season ang biyahe nyo, mag-separate na lang kayo ng mga 2 diapers sa mismong personal bag nyo or wipes. Tapos, kung 2 kayong babiyahe, yung mga toys na pang-entertainment ng baby, lagay nyo sa isang backpack ng kasama nyo or sa asawa nyo. Tapos, pwede nyong i-maximize yung duffel bag, kung duffel bag ang dadalhin nyo. Kasi, hindi na talaga siya winay. Pinakita ko lang na for baby yung sa duffel bag. Tapos, ayun, hindi na tinanong kung ilang kilo, ganyan. Kasi nga, for baby naman. So, ayun lang guys, yung takeaway namin sa mga baby essentials. Sana itong video na to ay nakatulong sa inyo. And thank you for always watching on our vlog. See you in our next one. Bye!